Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at gagawin niya. Namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pamimintuho o pagnunobena sa Mahal na Birhen ay ngayon po ay nasa unang linggo tayo ng panahon ng pagdating o Adbyento. At maganda na sa tulong ng Mahal na Birhen, ang kanya pong behavior o attitude katulad ng binabanggit ng ating ebanghelyo sa gabing ito. Sabi nga po, no, may kapitan, no, kapitang Romano. Ibig sabihin, may posisyon sa gobyerno ang kapitang Romanong ito. Mayroon siyang mga tauhan at sinabi rin niya na kung ano man ang kanyang sabihin o ipag-utos, gagawin niyan ng kanyang alipin. Pero ang kapitang ito ay lumapit kay Jesus at ipinakiusap na kanyang pagalingin ang kanyang alipin. Kung tutuusin, pwedeng deadmahin na lang nitong Romanong ito kasi unang-una, alipin lang yung may sakit. Siya ay isang Romano. So, pagdating sa mga pag-uugali, para bang mapagmataas itong mga Romanong ito. Pero hindi ito kinakitaan ng pag-aastang. No, yung umaastang, siya ay pinuno, siya ay isang leader. Naintindihan pa po ba? Kaya pa? Yan. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon, ang kanyang katayuan nang lumapit siya kay Jesus at nakiusap. Hindi niya inutusan si Jesus bilang isang kapitang Romano. Oy, Jesus, Romano ako ha, kasi sila ay nasasakop noon ng imperyo ng Roma. Oy, Jesus, yung Romano ako, kapitan ako, pagilingin mo yung alipin ko. Di. Ano ang nakita ni Jesus na sinabi niyang, kahit sa Israel, hindi ko nakita yung ganitong paglapit ng Romanong ito. Ano yung taglay niya? Pananalig. Pananampalataya. Hindi pinagaling ni Jesus
yung alipin ng Romano, dahil natatakot sa Jesus sa Romano, o dun sa kapitan, kundi pinagaling ni Jesus yung may sakit na ito sa pakiusap ng Romano na mayroong pananalig o pananampalataya. Yan. Na magandang mapaalalahanan din tayo. Kasi ngayon, marami umiiral, lalo na sa mga naglilingkod sa simbahan, yung tinatawag natin, pag nag-a-attitude tayo, na anong pag-a-attitude natin? Yung self-entitlement. Father, puntahan mo yung bahay ko. Membro ako ng DMI. May ganun, no? Father, puntahan mo. Ito yung request ko. Kaya na maraming nagagalit sa pare. Kasi, bakit ganun? Ako ang kapitan. Ako ang chairman dito. Bakit hindi ako pansinin? Mahilig natin gamitin yung ating mga pangalan, mga titulo. Ang tawag doon, self-entitled. Para kang yung spoiled brat. Nag-a-attitude tayo pag ganun. Kaya nga kahit sa Diyos, Lord nagdarasal ako, kakatapos ko nga lang magnobina para sa mahal na birin, kaya kailangan pagalingin mo ko. Diba? Self-entitled yung tawag doon. Ano man ang posisyon natin, ano man ang pagiging miyembro natin, na nagtatampo tayo kapag hindi tayo napapagbigyan, Couples for Christ ako, bakit hindi kami pinagbigyan? Ano pa bang mga sponsor ngayon? No? MGC, ano pa bang nandito? Lector, choir. Pero kahit sa labas po Yun nga lang, pag sa labas, kaya natin maintindihan. Kaya lang, pati ba naman mga taong simbahan, aastang entitled sila sa lahat ng mga privileges, mga benefits na dapat, taga-simbahan, naglilingkod ako dapat sa Christmas, meron akong gift-giving na matatanggap dyan Naglilingkod ako dyan. Kaya magtatampo kapag hindi mo nabigyan ng ticket. Ganun ba kaya tayo naging miyembro? Kaya tayo sumasali? Kaya tayo nagsisimba? Kasi deserve natin na pakinggan tayo ng Diyos. Yung ugali natin, kamusta ba? Hindi nga lang mapagbigyan, nagtatampo na, magrarally na, susulat na sa obispo. May ganyan kayo karanasan dito. Hindi lang napabigyan. Natanggal nga lang, di ba? Hindi nga lang na-appoint. Nagreklamo na kasi dapat ako ang in-appoint dahil deserve kong in-appoint na maging officer. Kasi matagal na ako dito. Yan, mga self-entitled na yan. Kala mo naman, madadala ka sa langit yan. Hindi. Kahit ikaw pa yung PPC, hindi ibig sabihin pasok ka na sa langit. Kahit ikaw ba ang coordinator o ano pa, sa inyo, ang dami niyong title, no? May regent, may ganyan, lahat may title, di ba, no? Kaya pag wala ng title, aalis na. Hindi assurance yan na tayo po ay makakarating sa langit. Pero tulad ni Maria, kahit si Maria na mismo, di ba? Piniling maging ina ng Diyos, pero nagreyna-reynahan ba? Hindi. Nanatili siyang alipin. Kaya nga, ako'y alipin ng Panginoon. Hanggang sa huli, alipin. Hindi siya ako ang ako ang ina ni Jesus, paraanin niyo ko. Wala, hindi. Kahit nga siya, di ba? Sino ang aking ina? Nasa labas yan. Nasa loob si Jesus. Sino ang aking ina? Hindi. Hindi yan nagtampo. Hindi yan nagalit. Hindi niya ako ang nanay. Alis kayo dyan. Kaya sana, habang nagdarasal tayo, araw-araw, nagdonobena, hilingin natin yung ganito na alisin sa atin, mawala sa atin yung ganitong attitude. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mag-attitude. So, sino mga taga-barangay, no? Sa mga taga-barangay.
Kayo ang mga lingkod ng barangay, ha? Baka kayo pa unang-unang kumuha ng mga pamaskong handog ni Mayor, ha? Kasi kayo, kayo ang magbibigay, di ba? Tayo ang nagbibigay dapat, di ba? Napakagandang paalala ito sa atin, no? Ngayong araw na ito, ngayong unang linggo ng panahon ng Advent. Amen?